Kasabay ng katatapos lang na ika-4 na State of the Nation Address, bagong investments at magpapatibay ng sektor ng bansa ang inilunsad sa Malacanang kahapon. Ito ay sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ano po yan, ating alamin sa report ni Jap Regala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching at turnover ceremony ng World Bank Group Philippines Country Partnership Framework o CPF para sa fiscal years 2025 to 2031 sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., akma ang CPF sa mga inisyatiba ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon. The CPF lays out a clear and strategic path for our next 6 years. It echoes the commitments that I shared yesterday during the State of the Nation address: better access to healthcare, stronger support for our students, more jobs and livelihood opportunities for our people. Layunin ng CPF na patibayin at palaguin ang investments sa tatlong sektor na nasa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ito ay ang edukasyon at kalusugan, paglikha ng trabaho sa tulong ng mga private sector at adaptation at paghahanda sa climate change. Dagdag pa ng punong ehekutibo, malaki ang maiaambag ng CPF para sa progreso ng bansa. The Philippines has accomplished much over these past 2 decades. Our economy has grown steadily. Investments continue to increase, creating quality jobs for our people. And because of that, unemployment has come down. However, we are well cognizant of the fact that much more needs to be done to ensure that the progress is truly felt by every Filipino, wherever they may be. This is why we are looking forward to the launch of the World Bank Group's Country Partnership Framework, or CPF, for the Philippines for 2025 to 2031. Suportado rin anya ng framework ang Philippine Development Goals dahil sa pagtiyak nitong nasa maayos ang prioridad ng pamahalaan. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos Jr. ang World Bank Group, hindi lang dahil sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa kanilang ibinahaging technical expertise na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Mababatid na tinalakay ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA ang pagsulong sa mas pinaigting na abot-kayang healthcare, suporta sa mga mag-aaral, paglikha ng mas maraming trabaho at livelihood opportunities, pati na rin ang disaster preparedness. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.